Ang panimulang kwento ng Chapter 12, nakarating siya sa kanyang masikip na gusali ng apartment habang lumulubog ang araw. Sa loob, mainit ang atmosfera habang naghahain ng simpleng hapunan ang tito ni Suong. Sinabi ni Suong na nasa bahay na siya, at agad na nagtanong ang kanyang tito kung kumusta ang pagsusulit sa araw na iyon. Nakangiting ibinalita ni Suong sa kanila na nakuha niya ang unang pwesto sa monthly exam. Nagulat at lubos na natuwa ang kanyang tito, habang napagtanto naman ng kanyang tita na ang ranggong ito ay nangangahulugang maaari na siyang pumunta sa espesyal na training camp na nabanggit niya noon. Biglang naantala ang kanilang pagdiriwang ng isang malakas na katok sa pinto. Isang boses ng babae ang bastos na sumigaw mula sa pasilyo. Itinatanong kung ito ba ang bahay ni Suong. Binuksan ni Suong ang pinto nang may pagkalito, habang ang kanyang tito at tita ay kinakabahang sumisilip sa likuran niya upang makita kung sino ang banyaga. Isang mukhang mayaman na babae ang nakatayo roon, suot ang mga mamahaling damit at alahas. Ipinakilala niya ang sarili bilang ina ng isang estudyanteng nagngangalang Lin Yan. Ipinaliwanag niya na dahil tanging ang tatlong nangungunang estudyante lamang ang maaaring makapasok sa training camp at ang kanyang anak ay nasa ika-4 na ranggo. Napunta siya roon upang kumbinsihin si Suong na isuko ang kanyang pwesto. May kayabangan niyang inilabas ang isang makapal na pera. Inaalok si Suong ng $30,000 upang mag-drop out nang sa gayon ay ang kanyang anak ang pumalit sa pwesto nito. Si Suong at ang kanyang pamilya ay nakatitig lamang sa kanya sa katahimikan. Mukhang mas lito kaysa sa natutukso sa biglaang suhol. Nang makitang hindi agad tumalab ang pera, nagalit ang babae. Lumipat siya sa pananakot, sumisigaw na ang kompetisyon sa kampo ay napakalupit at may mga tao talagang namamatay doon. Minaliit niya ang kanilang kahirapan, nangungut siya na dahil sa mababang kalagayan ng kanilang pamilya. Ang pagsuko ng maaga ay para sa sarili rin niyang ikabubuti. Iginiit niya na ang ibang mga estudyante ay may mga high-grade pills at mga kagamitan na hindi nito kayang tustusan. Ang kanyang malulupit na salita ay naging sanhi ng takot kay Suong. Ngunit ang tita ni Suong ay tumingin sa kanyang pamangkin nang may takot sa kanyang mga mata. Nagtatanong kung totoo ba ang sinabi ng babae at kung ganoon nga ba ito kadelikado. Inilagay ng tito ni Suong ang kanyang kamay sa likod ng kanyang asawa upang pakalmahin ito. Habang si Suong ay nakatayo lamang doon ng tahimik. Sa huli, tiningnan ng tito si Suong nang may seryoso at pinapawisang mukha. Nagtatanong kung tunay bang matitiyak ni Suong ang kanyang kaligtasan kung pupunta siya. Humakbang si Suong nang may kumpiyansa, at idineklara na kaya niyang tiyakin ang kanyang sariling kaligtasan. Nangut siya ang mayamang babae. Tinatanong ang tito kung talagang naniniwala ito sa pangako ng isang bata. Gayunpaman, agad na ipinagtanggol ng tito ang kanyang pamangkin. Sumigaw siya na nagtitiwala siya kay Suong dahil isa na itong matanda ngayon. At tiyak na hindi siya magtitiwala sa isang banyaga kaysa sa sarili niyang pamilya. Natalo, napilitang umalis ang babae at malakas na sumara ang pinto sa likuran niya. Sa labas sa pasilyo, galit na galit siya. Lumingon siya sa apartment at sinumpa sila. Sumisigaw na naghihintay na lamang silang matanggal mula sa training camp. Sa loob, kumalma na ang lahat. Nagtanong ang tito ni Suong kung sadyang itinago ba ni Suong ang panganib ng kampo sa kanila nang sinasadya. Sinubukan ni Suong na tiyakin sa kanila na maayos lang ang lahat. Malawak na ngumiti ang kanyang tito at nag-thumbs up sa kanya. Inamin niya na, isa lamang siyang simpleng tao. Ngunit naiintindihan niya na kung may determinasyon si Suong na harapin ang ganoong mga paghihirap. Kailangang suportahan siya ng pamilya ng buo. Biglang tinapik ng kanyang tita ang tito sa likod upang basagin ang tensyon, na ikinagulat ni na Suong at ng tito. Sinabi ng tita na wala silang pakialam sa kanyang ranggo, ang tanging gusto lamang nila ay manatili siyang ligtas. Ngumiti nang may init si Suong at tumango, panatag ang loob na nakuha ang kanilang basbas. Kalaunan ng gabing iyon, nag-iisang nakatayo si Suong sa rooftop, nakatanaw sa abot-tanaw ng lungsod. Inisip niya ang kanyang tito at tita. Alam niya na sa kabila ng kanilang mga salita ng suporta, lihim silang nag-aalala. Nangako siya sa sarili na hindi niya sila bibiguin at kailangan niyang maging mas malakas upang protektahan ang kanilang bagong buhay. Binuksan niya ang kanyang system interface. Nakita niya na nakakuha siya ng 285 Marshall Value Points mula sa monthly exam,
ngunit naramdaman niyang hindi pa ito sapat. Tiningnan niya ang kanyang mortal body stat, na kasalukuyang nasa 36.1%. Alam na makakaharap niya ang mga henyong may malalakas na lihim na galaw sa kampo. Nagpasya siyang mag-focus sa pagpapataas ng antas ng kanyang pisikal na katawan upang makasabay sa kanila. Nagsimula siyang magdagdag ng mga points sa mortal body stat, at isang pulang enerhiya ang kumislap sa paligid niya habang ang porsyento ay dahan-daang umaakyat, punto por punto. Matapos ang upgrade, may usok na lumabas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mortal body ay umabot na sa 64.6%. Napagtanto niya na malayo pa siya sa 100% at nagtaka kung anong klaseng espesyal na pangangatawan ang mabubuksan niya kapag natapos niya ito. Bigla siyang nakapansin ng isang sorpresa sa kanyang status screen. Nalito siyang makita na kapwa ang kanyang Thunder Guidance Technique at Heavenly Flame Guidance Technique ay tumaas sa level 2 nang hindi niya namamalayan. Napagtanto ni Suong na ilang araw pa lamang niyang sinasanay ang mga guidance technique nang walang ginagawang kakaiba. Nagtaka siya kung wala bang mga dagdag na kondisyon na kailangan, at kung ang simpleng pag-eensayo ng normal ay sapat na upang mapataas ang antas ng mga ito. Upang agad na subukan ang teoryang ito, sinabi niya na susubukan niyang mag-level up ng isa pang beses. Kumislap ang kidlat sa kanyang isang kamay at nagliyab naman ang apoy sa kabila habang nagsisimulang ipunin ang kanyang enerhiya. Sumikat ang araw sa lungsod kinaumagahan sa madaling araw, na nagbibigay ng liwanag sa mga nagtataasang gusali. Biglang idinilat ni Suhong ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matalas at nakapokus matapos ang isang gabi ng pagsasanay. Nakaupo siya ng D4 na napapalibutan ng isang makapangyarihang aura ng apoy at kuryente. Nagbunga ang kanyang pagsisikap. Isang mensahe ang lumitaw na nagpapatunay na ang kanyang Thunder Guidance Technique at Heavenly Flame Guidance Technique ay matagumpay na na-upgrade sa level 3. Sinuri niya ang kanyang status panel ng may kasiyahan. Nakita niya na hindi lamang tumaas ang antas ng mga teknik, kundi tumaas din ang kanyang vitality ng 3 points, na umabot na sa 126. Itinuring niya itong isang hindi inaasahang bonus. Ang pag-unlad ng kanyang mortal body ay nasa 64.6%, at naubos na niya ang lahat ng kanyang martial value. Maya-maya noong umagang iyon, nakatayo si Suhong sa labas ng kanyang gusali ng apartment, handa nang umalis patungo sa training camp habang pasan ang kanyang sandata sa balikat. Tiningnan siya ng kanyang tita nang may malaking pag-aalala. Sinasabihan siyang mag-iingat at ipinapaalala sa kanya na kung hindi ito magtagumpay, maaari na lang siyang umuwi. Sumingit ang kanyang tito, sinasabihan ng asawa na huwag magsalita ng mga ganoong nakakalungkot na bagay. Masigla siyang kumaway kay Suhong, hinihikayat itong pumunta sa kampo at mag-uwi ng isa pang pagkapanalo sa unang pwesto. Ngumiti si Suhong, sumang-ayon, at tumalikod upang maglakad palayo. Habang naglalakad si Suhong sa bakanteng kalye, ang matapang na pagpapanggap ng kanyang tito ay nagsimulang gumuho. Nakatayo siya roon na nanginginig, pinagmamasdan ang likod ng kanyang pamangkin. Umagos ang mga luha sa mukha ng tito habang sa wakas ay hinahayaan niyang lumabas ang kanyang emosyon. Biniro siya ng tita, tinatanong kung hindi ba siya kasing alala niya. Inamin ng tito na nag-aalala rin siya, ngunit pinigilan lamang niya ito dahil natatakot siya na kung ipakikita niya ang kanyang takot, mag-aalala si Suhong sa kanila. Habang naglalakad si Suhong sa kalye bitbit ang kanyang sandata, naramdaman ang kanyang pakiramdam na may papalapit. Tumingala siya nang biglang umikot ang isang pulang sports car sa kanto at huminto sa tabi niya. Bumaba ang bintana nito at bumungad si Presidente Wu Lingxian na nakasuot ng sunglasses. Inutusan lamang siya nito na sumakay. Hindi nagtagal at mabilis na silang bumabagta sa highway. Tinanong ni Suhong ang presidente kung bakit siya mismo ang pumunta para sa kanya. Nanatili ang mga mata ni Wu Lingxian sa kalsada at ipinaliwanag na mayroon siyang ilang mahahalagang paalala tungkol sa sitwasyon. Humarap siya rito, seryoso ang kanyang ekspresyon, at ibinunyag na bilang presidente, alam niya ang mga detalye ng iba pang mga kalahok. Nagbabala siya rito na sa mga estudyante, may ilang mga halimaw na dati ng Tier 1 high-stage martial artists at napakalapit na sa pag-abot ng Tier 2. Binigyang diin niya na ang mga halimaw na ito ay may mga martial skills na hindi bababa sa B rank. Nakinig si Suhong at pinag-isipan ang sitwasyon.
Alam niya na ang isang Tier 2 martial artist ay nangangailangan ng 200 vitality points. Na isang malaking agwat, gayunpaman, hindi siya natakot. Naisip niya sa kanyang sarili na kahit pa mayroon silang mga B-rank na skills, hahayaan siya ng kanyang system na matutunan ang mga mataas na antas na skills na iyon ng mabilis. Nagpatuloy si Wu Lingxian, sinasabihan siya na habang ang kanyang talento ang pinakamahusay na nakita nito. Kulang siya sa mga mapagkukunan resources na mayroon ng ibang mayayamang estudyante. Inaliw niya ito, sinasabing kahit makaharap siya ng kabiguan sa kampo, hindi siya dapat sumama ang loob dahil ang paglampas sa kanila ay usapin lamang ng panahon para sa kanya. Ngumiti si Su Hong nang may tunay na kumpiyansa at nagpasalamat sa kanya, tinawag siyang, Ate Wu. Tahimik siyang pinagmasdan ni Wu Lingxian. Napansin niya na kahit alam nito na ang kanyang mga stats at skills ay kasalukuyang mas mababa kaysa sa iba, nananatili pa rin itong isang mabuting estudyante. Sinabi niya na ang kanyang kakayahang magkamali ang gumagawa sa kanya bilang isang mahusay na artist. Sinabi niya na noong siya ay isang estudyante, kaya niyang gumawa ng mas mahusay kaysa sa iba. Nanatili siyang ganap na kalmado. Naisip niya sa sarili na hindi niya kailangang mag-alala na ang kaisipan nito ay magdudulot ng anumang problema. At dito nagtatapos ang Chapter 12. Ang panimulang kwento ng Chapter 13. Ang sasakyang may lula ng mga estudyante ay bumagtas sa paliko-likong at magagandang kalsada ng kabundukan ng Tianlin. Sa loob, nagpanik ang mga estudyante. Nagulat sina Li Tu at Liming na ang kampo ay nasa isang lugar na tanyag sa mababangis na halimaw. Sinubukan ni Presidente Wu Lingxian na kalmayin sila, na sinasabing may isang Grandmaster na nangangasiwa, kaya hindi nanganganib ang kanilang mga buhay. Tahimik na nakaupo si Su Hong, sinusuri ang sitwasyon. Alam niyang ang bulubunduking ito ay sumasaklaw sa maraming lungsod at may siksik na spiritual energy, ngunit mayroon din itong mga Beast King na katumbas ng mga Tier 7 Grandmaster. Ito ay isang lugar na pinamamahalaan ng batas ng gubat, kung saan ang mga halimaw ay malupit na naglalaban. Mataas ang panganib. Kahit ang isang karaniwang Tier 2 martial artist ay hindi maglalakas loob na pumasok dito ng basta-basta. Habang mabilis na dumadaan ang sasakyan sa kagubatan, nagsimulang magmanman ang mga lokal na hayop. Mula sa mga anino, ang nagniningning na pulang mata ng mga oso at mga halimaw ay nakatitig sa mga trespasser. Ramdam ang pagbabanta ng kamatayan mula sa kakahuyan, kinabahan at pinagpawisan sina Li Tu at Liming, sa takot na baka biglang umatake ang isang halimaw sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, naging sabik si Su Hong. Napagtanto niya na ang kompetisyon sa kampo ay magiging kasing lupit ng pagpaslang ng mga halimaw, at sa katunayan ay gusto niya ang matinding pakiramdam na iyon. Kalaunan, nakarating na sila sa campsite at nakiisa sa nagtitipong madla. Habang nakatayo roon, isang estudyante ang nagtanong kung gaano kaya kalakas ang iba pang mga kalahok. Nakakita sila ng isang grupo ng mga nakakatakot na batang martial artist na may seryosong ekspresyon at naglalabas ng lakas. Dahil sa pressure mula sa mga karibal na ito, napatayo na lamang sa katahimikan sina Li Tu at Liming. Tinipon ni Su Hong ang kanyang mga kasama, na nagpakita ng isang kampanteng ngiti upang hudiyatan ng oras na, para kumilos. Hawak ang kanyang sandata sa balikat, naglakad siya pasulong kasama sina Li Tu at Liming. Gayunpaman, isang kamay ang biglang humarang sa kanilang daan. Isang opisyal na naka-Amerikana ang nagsabi na kailangan muna nilang hintayin ang lahat bago magsimula ang pagsusuri sa pasukan ng kampo, na ikinagulat ng mga estudyante na hindi inaasahan ang isang pagsusulit ng ganoon kaaga. Napansin ni Su Hong ang pagdating ng mga natitirang kalahok. Pinanood niya nang may pagkairita ang mga mamahaling sasakyan na dumadaan sa putikan, iniisip kung paano pinaghihintay ng mga mayayamang pamilya ang lahat. Binuksan ng mga bodyguard ang mga pinto ng mga mamahaling sasakyan, at agad na nagbago ang atmosfera. 3 tanyag na figura ang lumabas, na umani ng paghanga. Nagbulungan ang mga estudyante tungkol kay Xiaonan, isang babaeng may kulay dalandan na buhok. Si Lin Xingye, na nakaputing damit, at si Wang Tiantuo, ang maskuladong anak ng City Lord, na kilala bilang ang Barbarian God. Ang mga elite ay naglakad ng may pagmamataas, habang ang mga ordinaryong estudyante ay tumabi upang paraanin sila. Habang pumupwesto sila, lalong tumindi ang tensyon sa hangin. Kinilala sila ni Su Hong bilang ang mga henyo na binanggit ng presidente.
Ngunit sa halip na matakot, sabik siyang makita ang kanilang mga kakayahan. Nagsimula ang pagsusuri sa pagtugon ng opisyal sa mga nagtitipong estudyante. Inanunsyo niya na ang tunay na training camp ay nasa 30 kilometro sa kailaliman ng kabundukan ng Tianlin. Upang makapasok, ang bawat estudyante ay nangangailangan ng isang espesyal na token. Ang mga token na ito ay inilagay sa loob ng mga lokal na halimaw sa pamamagitan ng operasyon na nangangahulugang kailangan nilang mga upang makuha ang kanilang pwesto. Nagdulot ito ng matinding kaba. Nagbulungan ng may kaba sina Liming at Li Tu, sapagkat tanto na ang 30 kilometrong paglalakbay ay mapanganib. Sa kailaliman ng mga bundok, ang isang maliit na pagkakamali sa mga high-level beast ay maaaring mauwi sa kamatayan. Si Su Hong ay nanatiling kalmado. Nakita niya ang 8 oras na limitasyon bilang pagkakataon upang pumatay ng maraming halimaw at makakuha ng mas maraming martial value. Isang estudyante ang nagtanong kung ano ang mangyayari kung makatagpo sila ng halimaw na lampas sa kanilang antas. Malamig na sumagot ang opisyal na sila ay matatanggal. Bagaman mayroong rescue team na magliligtas sa kanila mula sa kamatayan. Nagprotesta ang madla na ang mga patakaran ay hindi makatarungan at umaasa lamang sa swerte. Dahil sa panganib na ang malalakas ay matanggal dahil sa hindi inaasahang pagkikita sa halimaw, napikon ang opisyal. Sinabi niyang hindi patas ang mundo, at inihambing ang kanilang mga reklamo sa pagrereklamo sa tunay na All Heavens battlefield. Isinigaw niya na ang mga tuntunin sa digmaan ay simple. Iwasan ang panganib, pagmalupitan ang mahihina, at gumamit ng dami. Kung natatakot sila sa malalakas na halimaw, kailangan nila ng higit na pag-iingat. Isang batang lalaki na naka-Amerikana ang sumang-ayon sa opisyal. Kinutya niya ang mga nagrereklamo, tinawag silang basura, at sinabihang mag-quit na kung natatakot sila. Dahil dito, isang matipunong estudyante ang humamon sa kanya. Tinawag siya ng lalaking naka-Amerikana na duwag at nagbantang lulumpuhin siya. Sumingit ang opisyal, na nagsabing ang karahasan ay ipinagbabawal sa base camp ngunit pinahihintulutan sa loob ng mga bundok. Ang pag-agaw ng mga token o pag-atake sa iba ay katanggap-tanggap. Nagkatitigan ng masama ang dalawang estudyante, minamarkahan ng isa't isa bilang mga target sa hinaharap. Napagtanto ni Su Hong na hinihikayat ng kampo ang pakikipaglaban. Nahulaan niya na kalahati ng mga tao ay matatanggal ng maaga. Isang bagong pagkakataon ang pumasok sa kanyang isipan. Kung hinihikayat ang labanan, ang pagsusuring ito ay isang mina ng ginto. Ang pakikipaglaban sa mga henyong ito ay magandang paraan para makakuha ng martial value. Tinapos ng opisyal ang usapan at pinindot ang buton para simulan ang pagsusulit. Agad na nagkagulo ang mga estudyante, sumusugod sa kagubatan, determinadong makapasa. Sa kakahuyan, hinabol ng lalaking naka-Amerikana ang matipunong estudyante, tinutokso ito at nangangakong pauuwiin na. Nagharap silang dalawa, nag-iipon ng enerhiya sa kanilang mga kamao para sa isang mapagpasyang tira. Nagtama ang kanilang mga atake, nagpapadala ng shockwave sa mga puno. Sumunod ang isang matinding bakbakan. Kasama ang mga energy beam na nagbibigay liwanag sa kagubatan habang sila ay naglalaban. Mula sa isang mataas na sanga, pinanood ni Su Hong ang labanan ng may mapanuring mata. Gusto niyang sukatin ang mga henyo, ngunit hindi siya humanga. Mahina ang kanilang lakas, kaya ang pagtalo sa kanila ay hindi magbibigay ng gaanong martial value. Nagpasya siyang umalis at mangaso na lamang ng mga high-level beast. Sa ibaba, ang mga manlalaban ay nasa tabla. Kinutya ng lalaking naka-Amerikana ang kalaban, sinasabing ang isang mahirap pauper ay hindi may kukumpara sa yaman ng kanyang pamilya. Galit na sumigaw pabalik ang matipunong estudyante. Nang marinig ang salitang, mahirap, na umalangaw, natigilan si Su Hong. Tinamaan siya sa maseselang bahagi ng kanyang pagkatao. Lumingon si Su Hong nang may mapanganib na kislap sa mga mata, iniisip na hindi niya maaaring hayaang makawala ang inihatid na martial value na ito. Naglakad siya patungo sa dalawang manlalaban at sinabihan silang huminto. Hawak ang isang kahoy na pamalo, casual niyang iminungkahi na sa kanya na lang sila makipaglaro. Sa sobrang galit, tinawag ng lalaking naka-Amerikana si Su Hong na mahirap at binyantaan siya. Habang ang isa namang estudyante ay nagtanong kung bakit siya nakikialam. Ngumisi si Su Hong, ipinaliwanag na hindi niya gustong huminto sila ng tuluyan sa pakikipaglaban.
Iminungkahi niya na magsanib puwersa sila laban sa kanya. Dahil niinsulto, iniwan ng matipunong estudyante ang kanyang kalaban at sumugod kay Su-hong. Sinalubong siya ni Su-hong ng isang malupit na tuhod sa tiyan na nagpalipad sa estudyante. Napaungol sa sakit ang estudyante at bumagsak na parang tumpok ng basura. Tulalang napatitig ang lalaking naka-Amerikana. Hindi niya maunawaan kung paano natalo ng ganoon kadali ang isang estudyante na may katulad na lakas. Bago pa siya makapag-isip, lumitaw si Su-hong sa harap niya ng may napakabilis na bilis at sinabing, "Ikaw naman." Dahil sa paralysis ng takot, pinanood ng lalaki ang pag-imbay ni Su-hong ng pamalo. Tumama ang tira, na nagpabagsak sa lalaki sa lupa at nagtapos sa laban. At dito nagtatapos ang Chapter 13.